Umiling siya dahil baka panaginip lang iyon at nagnanasa lang siya. Tinignan niya sa labas at medyo maliwanag na. Kailangan na niyang bumaba para mag-ehersisyo. Dahil baka kung ano pa ang maisip niya at hindi na mapigilan pa ang sarili tulad kagabi. Buhay na buhay ang kanyang pagkalalaki tuwing dumadantay sa kanya si Evie. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakatulog ng maayos. Gising ka na pala, Dre. Pwede bang sabihan mo ng mga rules dito sa bahay ang asawa mo? Alam mo si Papa, ayaw niya ng makulit at ayaw niya ng madaldal at malikot. Napakamot na lang siya ng ulo dahil umagang-umaga ang mami niya ang bumungad. Makilala lang ng lolo niya si Evie. Lilipat na sila ng villa niya para doon sila tumira. Baka mabuking pa silang peke lang ang meron sila. Although totoo ang kasal nila, pero ang pakikitungo nila sa isa't isa ay walang totoo. Ma'am, hayaan niyo si Evie mag-process ng lahat. Alam niyo namang kakagaling lang sa pagdadalamhati yung tao. Alangan namang biglain ko dahil lang sa rules ng bahay. Tignan niya kung hanggang saan ang kaya nito. Alam niyang isang maamong pusa ang tulad ni Evie, pero gusto niyang makita ang pagiging tigre nito. Hindi niya gusto ang babaeng walang alam kundi ang umiyak kung inaapi. Gusto niya kayang ipagtanggol ang sarili dahil sigurado siyang mamaliitin lang ng mga tito niya ang babaeng pinili niyang pakasalan. Pero anak, alam mo naman ang grandpa mo at ang mga tito mo. For sure manggagalaiti ang mga iyon dahil mas naunahan mo ang dalawa mong tito na mag-asawa, diba? May girlfriend sila pero ayaw na mga lolo mo sa kanila. Kaya ingatan mo si Evie, anak. Baka gawin nila yung ginawa nila sa akin noon. Naalala niya noon, lagi siyang inaapi at pinagsasalitaan ng masasakit na salita ng mga kapatid ni Dennis. Pero wala silang nagawa noon dahil nabuntis siya nito at lalaki ang naging anak nila. Na hanggang ngayon wala silang maibigay na apo sa Don. Kaya mainit ang dugo ng mga ibang kapatid ni Dennis sa kanya. Ang kinatatakutan niya lang baka kung ano ang gawin nila sa kanyang manugang. Lalo pa ngayon parang may kutob siyang isa sa kapatid ng kanyang asawa ang gustong patayin si Evie. Kaso hindi natuloy dahil nagpakamagulang ang mga balain niya sa anak nila. Don't worry, ma'am. Walang makakagalaw kay Evie. Pangako ko yan. Ngumiti lang siya at binigay kay Dre ang kape nito. Kaya siya maagang gumising dahil gusto niyang pagsilbihan ang anak. Anong oras darating si Lolo? Gusto niyang ihanda si Evie para sa paghaharap nila. Sigurado siyang mapapagalitan na naman siya dahil kusa siyang nagdesisyong mag-asawa at hindi sinunod ang gusto nitong mangyari. Gusto niyang putulin ang pagiging dragon ng kanyang lolo. Hindi sa pasaway siyang apo, kundi tama na ang lahat. Isa ang ina niya sa inaapi ng mga magkakapatid at ayaw niyang mangyari ulit iyon kay Evie. I don't know, ang daddy mo ang nakakaalam. Basta anak, wag mong ilayo sa'yo si Evie, okay? Tumango lang siya at humigop ng kape. Marami pa silang napag-usapan nang dumating na ang katulong ng mga tito niya. Nagtataka siya dahil ang aga ng mga ito. May kanya-kanya silang bahay pero ang daddy niya lang ang bukod tanging nakatira ng permanente sa mansyon. Kaya tuwing meron sila galing sa ibang bansa, ilang sa mga katulong ng mga tito niya sa kanilang bahay ay ipapadala sa mansyon. Para pag meron sila, sila mismo ang magsisilbi sa kanila at walang pakialam ang mga katulong ng mansyon sa mga needs ng mga ito. Pumunta na siya sa taas para maligo. Just call me babe kung nasa harapan tayo ng lolo at mga tito ko. Kalalabas lang niya ng banyo at nakita niyang inaayos ni Evie ang kanilang higaan. Suwayin niya sana ito dahil may mga katulong naman na siyang gagawa ng mga pag-ayos sa kwarto pero hinayaan na lang niya dahil natuwa siya. Anak mayaman ang tulad ni Evie pero marunong itong mag-ayos. Sige babe. Kinilabutan siya sa pagtawag nito sa kanya. Pero para kay Dre, medyo kinilig siyang tawaging babe ng babaeng pinilit niya lang pakasalan. Sige na, at maligo lang ako. Saad nito, saka nagmadaling pumunta sa banyo. Medyo namumula ang kanyang pisngi dahil sa tawag nito kanina kay Draymond. Oh wait, I want you to fix your hair. You shouldn't go out with wet hair. Nagtaka si Evie sa sinabi nito. Pero hindi naman siya lalabas na basa ang buhok. Dahil mas sanay siya after maligo ay nag-airblow siya ng buhok.
Tumango lang siya at pumasok sa banyo. Mga 7:00 na ng umaga, dumating ang Don. Kasama nito ang mga anak niya at isa niyang manugang na asawa ng pangalawa niyang anak. Hindi na niya pinasama sa mansyon ang mga nobyo ng kanyang 2 anak dahil kahit kailan hindi niya matatanggap ang mga iyon. Papuntahin niyo si Dre at ang asawa niya dito. Utos niya kila Cathy. Nasa sala sila ngayon. Umuwi ang Don dahil nabigla siya sa ginawa ng kanyang apo. Nag-asawa ito na hindi pa niya nakikilala ang babae. Magkahawak kamay silang nagtungo sa sala. Kanina pa kinakabahan si Evie dahil narinig niya ang boses ng matanda kanina. Boses pa lang nito, nakakatakot na. Mas lalo siyang natakot makita ang itsura nito. Mukha at boses pa lang ay talagang maiihi ka na sa salawal. Maupo kayo. What have you done, Draymond? Diba sabi ko sa'yo anak ng mga Maxon o Brose? Kung ganito, natatakot siya. Pero pagkarinig sa sinabi nito, parang gusto niyang magsalita dahil ang mga apelyidong binabanggit niya ay ang mga apelyidong malapit sa kanya. Inilibot ang paningin sa sala. Nakatingin lang ang mga ito sa kanila. Hindi man namin kasing yaman ang mga pamilyang sinabi niyo para kay Dre. Pero wala na kayo magagawa dahil mag-asawa na kami. Tanggapin niyo man kami o hindi, ayos lang. Isa pala sa kaibigan niya ang babaeng gustong ipaasawa kay Dre. At isa pa ang pinsan nitong Maldita. Nagulat ang lahat sa pagsagot niya at hindi nila iyon nagustuhan. Tanging si Cathy lang ang lihim na natuwa dahil pala sagot pala ang manugang niya. Shut up! Sino ka para sagutin ng ganyan ang papa? Dinuro siya ng isang lalaki na pag-alaman niya kanina na ito ang bunsong anak ng matanda. Hindi naman siya natakot sa panduduro nito. Hanggat hindi si Dre o ang magulang nito ang magsasalita, mananatili siyang taas noo. Kagabi niya pa napag-aralan ang mga tungkol sa buhay ng mga Clarkson. Dahil sa internet, nalaman niya kung sino ang mga ito at kung anong ugaling meron sila. Dahil may nabasa siyang website kung saan nakalagay ang mga ugaling meron ang mga Clarkson. Pati si Draymond, isa itong playboy at hindi kontento sa iisang babae. Hindi niya alam kung bakit napunta siya sa website na yon. At blessings in disguise na rin para kahit papaano alam niya kung paano iwasan ang mga ito. Huwag niyo akong duruin dahil wala pang dumuduro sa akin. Wala siyang pakialam kung bastos siya. Ang importante gusto niyang ipakita ang ugaling meron siya. Ang gaspang naman ng ugali nito. Ito ba yung pinagmamalaki mong babae, Draymond? No breeding. Saad ng isa niyang tito na sumunod sa bunso nila. Kung ano lang pinapakita, siya lang din dapat, di pa po ba? Shut up! Nakakarami ka na, ang bastos mo. Saad naman ng bunso nilang kapatid. Tingin ni Evie mabait ito dahil wala siyang nabasang kalokohan. Pero mukhang nagkakamali siya. Imbis na magalit ang Don, pumalakpak lang ito at tumayo. Lumapit siya kay Evie at niyakap ito dahil sa tuwa. Para sa kanya, matapang ang asawa ng kanyang apo at doon siya natutuwa. Pero isang matalim na tingin ang pinukol niya kay Draymond. Hindi niya pa rin gusto ang ginawa nito. Nasakalang sasabihin na mag-aasawa na siya at kasal na pala. Ganito yung mga babaeng hanap ko na magiging parte ng ating pamilya. Nagulat ang lahat dahil ang akala nila magagalit ang Don kay Evie. Salamat po pero gusto ko lang ipakilala ang sarili ko po sa inyo, Lolo. Ako nga pala si Evie Patricia Kinross. Now, I'm officially Clarkson. Kinagagalak ko pong maging parte ng pamilya nyo. Lalong natuwa si Don Domingo. Parang mas nasampal sila sa pagpapakilala nito dahil hindi muna nila hinayaan na magpakilala ito bago ininsulto. Papa, what is the meaning of this? Tanong ni Danilo sa ama. Naging mabait ito sa bago pa lang niyang kakilala na babae. Bakit mo tinatanong? Malamang Danilo, i-welcome natin sa pamilyang asawa ni Dre. Sa'yo apo, gladly nakahanap ka ng babaeng hindi mahina. Hindi gaya ng iba dyan. Sunod-sunuran at parang walang tapang. Nagkatinginan sina Cathy at Margie. Sila ang tinutukoy ng Don. Well, this is enough. Draymond, mag-usap tayo sa opisina. Tumango lang si Dre at nagpaalam muna kay Evie. Hindi naman pinahalata ni Evie ang kabang nadarama. Kanina lang ang tapang niya pero mukhang lalamunin siya ng mga buwayang nasa harapan niya. Akala mo kung sino ka matapang? Ano tingin mo sa sarili mo? Hindi porket nagustuhan ka ni Papa, akala mo kung sino ka na.
Shame on you. Galit na salita ni Danny. Ito ang pangalawang anak ng Don. May 3 itong kabit at iyon ay mga bata pa. Walang kaalam-alam ang asawa nito dahil hanggang bahay lang. Panganay ang ama ni Draymond at nakita naman niya sa website na isa lang ang ugaling meron ito. Kung nagkasala, siguradong tigok ang pasya ng mga taong nagkakasala sa kanila. Tama na iyan, Danny. Pagsasabihan namin siya. Saad ng kanyang biyanan. Yumuko lang siya dahil wala na yung tapang niya na kanina ay buong buo ito. Parang bigla siyang nahiya sa inasal niya kanina pero wala na siyang pakialam. Hindi naman sila magtatagal ni Draymond. Kailangan niyang kausapin at bigyan ng ibang rules ito dahil hindi basta-basta ang maliitin ng pamilya nito. Kailangan niyang makahanap ng ibang paraan para makabayad siya agad. Kahit patay na ang ama niya, may kasunduan na sila na walang urungan. Masama pa rin ang tingin sa kanya. Naiinis siya dahil ang lala ng pa-welcome na mga ito. Wala man lang suyo-suyo o pakitang tao man lang sana. Hindi ko nagustuhan yung ugali ng asawa mo. Ito ang sinasabi niya. Pakitang tao ang kanyang lolo. May balak ito kung bakit naging mabait kay Evie. Kaya maganda yung pakitungo ko sa babaeng iyon dahil alam kong kaya kanyang bigyan ng anak. At huwag mo na yun patagalin. Gusto ko, pag magkaroon ka ng anak, ilayo mo na siya dito. Napalunok na lang siya dahil ito ang kinatatakutan niya. Ang pakialaman ang buhay na meron siya. Wala namang masama kung maghiwalay sila ng mas maaga. Dahil hindi totoo ang meron sa kanila. Pero ang hilingin niyang magkaroon sila ng anak ay parang hindi kayang ibigay ni Evie sa kanya. Tignan ko kung ano ang abot ng aming makakaya, lo. Sagot nito. Huwag mong tignan. Dahil ako na mismo ang gagawa ng paraan para mas maaga kayong magkaroon ng anak. Mula sa labas ng opisina, rinig na rinig ni Cathy ang usapan ng dalawa sa loob. Ito ang kinatatakutan niyang mangyayari ulit kay Evie. Ang nangyari sa kanya noon. Nasa anak na niya kung kaya niya itong ipaglaban. Umalis na siya at nagtungo sa garden. Dahil napag-alaman niyang naroon ang manugang mag-isa. At mukhang walang lumalapit dahil ang mga magkakapatid ay galit na galit sa kanya. Evie, can we talk? Tumango lang si Evie at sumama siya sa biyanan nito. Papunta sila sa loob ng greenhouse kung saan may mga paru-parong iba't iba ang kulay. Ang ganda naman po dito. Natutuwa niyang saad. Maganda lang tignan pero ang mga paru-parong yan, may tinatagong kadiliman. Napatingin siya sa ina ni Jay. Para sa kanya may ibig sabihin ang mga salitang binitawan nito. Abala ang biyanan niya sa pagdilig ng mga halaman. May mga paru-parong kusang pumupunta sa buhok nito. Parang kasing tingkad na mga paru-paro ang mga bulaklak na namumukadkad. Ano po pala yung pag-uusapan natin? Parang nahihiya siyang tawaging mami ito dahil peke lang naman ang relasyon nila ni Dre. Call me Mami Kat. Gusto lang kitang paalalahanan sa lahat. At sana makinig ka, Evie. Sinabi niya ang mga rules ng mansyon. Ganon din ang gusto ng Don. Sinabi niyang hindi porket gusto siya ng Don ay maging kampante lang siya. Kailangan niyang makiramdam sa lahat ng bagay. Mababa ang tingin ni Papa sa mga babae, Evie. Tingin niya sa mga babae, isa lang display. At magiging ina lang ng mga magiging anak niya. Yung matandang babae, Mami, nasaan? Nagkibit balikat lang si Cathy dahil matagal na siya sa mansyon pero isang mukha ng biyanan niyang babae ay hindi niya nakita. Ang akala niya noon sobrang pangmamaliit ng Don sa kanya ay hindi na niya makayanan. Mabuti na lang at buntis siya. Lalo't lalaki ang ipapanganak niyang anak noon. Natuwa naman ito pero simula nanganak siya, wala na itong pakialam. Hindi niya gustong tumira ng mansyon dahil ayaw niyang magaya si Dre sa ugaling meron ang mga Clarkson. Pero talagang mapilit ang Don noon. At ito na lang umalis at nagtungo sa ibang bansa para doon tumira. Huwag mo lang banggitin ang asawa niya dahil parang may nakaraan sila na gusto niyang kalimutan. Alam mo bang may girlfriend noon ang kuya ng daddy niyo? Kaso dahil sa pagiging makulit niya sa kakatanong kung nasaan ang asawa ng Don, pinalayas ito at hindi na alam kung nasaan na ba siya. Meaning, pinatay po? Tumawa lang si Cathy dahil napaka-advance naman mag-isip ng manugang niya. Hindi. I mean, umalis ng bansa at hindi na daw alam kung nasa ang bansa dahil iba na daw yung pangalan, sabi ni Kuya. Parang nahiwagaan siya sa pamilya ni Draymond.
Mami, pwede bang umalis muna? Kailangan ko lang po kasing pumunta sa bahay. May isang mahalagang gamit po kasi ako doon na naiwan. Pakisabi na lang po kay Jay. Sige, mag-ingat ka iha. Nagpasalamat siya sa ginang. Ang buong akala niya noon hindi siya gusto nito. Pero ang pakiramdam niya mabait ang biyanan nitong babae. Pumunta muna siya sa taas para magbihis. Kailangan nga niya talaga sumunod sa rules. Iba ang damit panglabas at pangbahay. Para sa kanya ang daming arte. Parang ang nakatira sa mansyon ay mga hari. Natatawa siya dahil kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isip. Hindi ba nasabi sa'yo ng biyanan mo? Kung nandito si Papa, walang aalis. Napatigil siya sa paghakbang papunta sa labas para kunin ang kotse na nakalaan sa kanya. Wala naman nasabi. Ganon ba ka-importante si Lolo para bawal lumabas ang sino man kung nandito? Pagtataray niyang sagot sa bunsong kapatid ng biyanan niyang lalaki. Ang bastos mo talagang magsalita. Well, tama lang siguro ang pagpili sa'yo ni Draymond dahil same feather kayo. Humagik-hik siya. Hagik-hik ng pang-aasar. Masyado pala seryoso ang mga Clarkson. No wonder walang nagtatagal na babae sa kanila. Pwes, ibahin nila ang tulad niya. So anong tawag ko sa inyo? Kung kami ni Jay same feather, how about all of you? Will the horn be the same? Kauna-unahang pangyayari may nang insulto sa kanyang tao. At higit sa lahat, babae pa ang uminsulto sa kanila. Akma niya sanang sampalin ito nang biglang may pumigil sa kanyang kamay. Try putting your hands on my wife's face. You don't know kung saan naabot ang timpi ko. Malakas niyang binitawan ang kamay nito na dahil lang muntik niyang ikatumba dahil sa lakas. 5 taon lang naman ang pagitan nilang dalawa. Dahil anak siya sa ibang babae ng Don. Kaya walang galang si Dre sa kanya. Dahil ang tingin nito sa sarili ay siya ng pinakamalakas. Dali-daling hinila ni Draymond ang kamay ni Evie papunta sa kotse. Kung hindi pa siya dumating, baka nasaktan na niya si Evie. Pinapasok niya sa loob at malakas niyang sinara ang pintuan ng kotse. Galit siya, hindi dahil kay Evie, kundi dahil sa pamilyang meron siya. Nasasakal na siya sa pagiging pakilamero ng kanyang lolo. Pwede bang ilugar mo ang pagiging matapang mo, Evie? Dahil hindi na nakakatuwa. Alam ko naman na tinuruan ka ng respeto, di ba? Dapat gawin mo yun. Dahil hindi lahat ng tao kayang magtimpi. Dahil baka hindi makapagtimpi ang mga tito niya, gawan siya ng masama. At nakakatuwa bang ugali niyo? Na kayo lang may kayang umapak ng pagkatao dahil sa mayaman kayo? O makapangyarihan dito sa mundo? Remember, hindi kayo lahi ng hari. Konti na lang baka hindi na siya makapagtimpi sa ugali ni Evie. Pero ito ang gusto niyang matapan. Yeah, we know that. Pero paano kung wala ako? Baka saktan ka lang nila. Isipin mo ang kaligtasan mo, Evie. Dahil hindi lahat ng oras mabantayan kita. Hindi na lang siya umimik pa dahil totoo naman. Nagtapang-tapangan lang siya, pero ang totoo takot na takot ang loob niya. Tahimik lang siya at sinabi niya kay Draymond na gusto niya munang tumambay sa kanilang bahay. Para siyang nasasakal sa aura na meron ang mga Clarkson. Kung ano ang kinaganda ng mansyon, ay siya namang kinapangit ng ugali ng mga ito. Walang imik ang mag-asawa hanggang sa nakarating sila sa bahay nila Evie. Muli, binalot ng lungkot ang bahay. Pero para sa kanya, nasa ibang bansa lang ang mga ito. Tulad ng ihatid niya sa airport bago sila mawala. Ayos na ako dito. Sure ka? Nanatiling nakadikit ang mga labi sa katumango. Pigil na pigil ang iyak sa kanyang mga mata. Sige, pero sunduin kita mamaya dito. May importante lang akong pupuntahan. Sige, ingat ka. Hinayaan lang ni Evie na halikan siya sa buhok. Wala siyang lakas magreklamo. Gusto na niyang umalis ito para mapag-isa naman siya. Ilang oras niya lang nakilala ang mga pamilya ng Clarkson. Pakiramdam niya, pagod na pagod siya. Pagkaalis ni Jay, agad siyang pumunta sa kwarto ng kanyang mga magulang. Gusto niyang tignan ang mga mahalaga nilang gamit para kunin niya. Dahil balang araw, magiging abandonado muna ang bahay. Dahil pag naghiwalay sila ni Jay, lalayo na siya. Binilisan niyang maghalongkat sa drawer. Dahil baka mamaya meron na naman si Dre para sunduin siya. At hindi magawa ang gusto niyang gawin. Pagkakita niya sa malaking kulay brown na box ay agad niyang kinuha ito. Binuksan niya at binuhos ang laman. Madaming laman na litrato at isang kwintas na hindi naman kagandahan.
dahil ordinaryong lace lang ang ginamit. Pero ang pendant ay hugis puso. Hindi niya mabuksan dahil may lock ito at mukhang may maliit na susi. Hinahanap niya kung saan pero wala siyang mahanap. Kaya nagpasya na naman siyang tignan ang ibang laman. Kahit anong pagkalkal niya ay wala siyang makita. Ibibili kita ng lace. Saad na lang niya saka nilagay sa bag niyang maniit ang kwintas. Gusto niyang isuot kaso hindi nakakasosyal ang lace nitong kulay itim na tali. Gusto niyang bilhan ito sa mall mamaya. Marami pa siyang gamit na kinuha tulad ng isang kahon na maliit at may lamang damit pang baby. Natutuwa siya dahil mukhang tinago doon ng kanyang ina ang una niyang damit noong sanggol siya. Pinalagay niya sa driver ang box na kukunin. Iniwan ni Dre ang sinakyan nila kaninang kotse at may dalawa pang lalaki na naiwan at mukhang binabantayan siya. Sa mall tayo kuya. Tawagan ko na lang yung asawa ko kapag nandoon na tayo. Agad namang sumunod ang dalawa. Sumakay na siya sa likod at akma niya sanang tawagan si Dre pero hindi niya pala dala-dala ang cellphone. Hindi na lang siya umimik pa dahil baka maghinala ang mga ito na niloloko niya. Pagkarating nila sa mall ay agad siyang pumunta sa bilihan ng mga alahas. Tumingin-tingin siya ng lace na nababagay sa pendant na heart. Alam niyang gold iyon dahil hindi amoy bakal at medyo may kabigatan. Tinuro ang gusto niyang lace at hinayaan lang muna niya ang mga nag-a-assist sa kanya na ipack ito. Habang naghihintay, bigla namang lumapit ang dalawa, sina Maureen at Alexi. Hindi na babagay ang isang mahirap dito. Saad ni Maureen, gusto nilang insultuhin dahil may plano sila para masira si Evie sa mga Clarkson. Really? Ano naman kung mahirap at least kaya magbayad? Oh, magkasama pala kayo. Hindi na siya nagulat. Pero kitang-kita ni Evie sa mata ni Alexi na may inis ito sa kanya. Naalala niya ang sinabi ng Don, na ito palang dalawa ang pagpipilian nilang maging asawa ni Draymond. Gusto niyang sabihin pero may takdang panahon. Kailangan niya gumawa ng plano para makita kung ano ang ugali na meron si Alexi. Ito ang laging nagsasabi sa kanya noon na ayawan nila si Maureen. At ito lagi ang nagtatanggol sa kanya noon. Pero bakit ngayon magkasama ang dalawa? Walang alam si Maureen na best friend niya si Alexi. Dahil hanggang school lang sila close. Noon pa lang ramdam niya, hindi sincere ito sa pagkakaibigan nila. Pero dahil maganda naman ang pakitungo nito sa kanya, ay nagpasya siyang ayos lang maging kaibigan. Lahat ng gustong makipagkaibigan sa kanya ay sinisiraan ni Alexi. Pero dahil buo ang tiwala niya sa kanya, ay hindi na lang niya iyon inintindi. Yan ba yung binili niya? Tinuro ni Maureen ang isang paper bag na nakahanda ng bayaran niya. Kung alam niya lang sana darating ang mga ito, pinabilisan pa sana niya at binayaran agad. Yes ma'am. Sagot naman ng manager. Alam niyang manager siya dahil nakasulat sa nameplate nitong nakasabit. Oh, 100,000? Are you sure babayaran mo ito? As far as I remember, wala na kayong pera dahil lugi lahat ng negosyo ng papa mo. Kawawa ka naman, Evie. Utang na lang ang tanging pinamana sa iyo ni Tito Pancho. Hindi naman pinahalata masyado ni Alexi na natatawa ito sa sinabi ni Maureen. Naiinsulto na siya pero kailangan niyang magtimpi. Maraming tao at baka siya pa ang sisihin. Ito yung card, babayaran ko yan. Utos nito sa manager. Agad namang kinuha ng babae ang card. Saka sinubukan ngunit no balance ang nagpakita. See? I told you, nagfi-feeling mayaman ka lang. Pero huy, wake up girl. Pinitik pa niya sa harap na mukha ang daliri nito na siyang dahilan naman para umatras siya. Dahil may istante sa likod niya ay tinulak kaunti ni Maureen ang pinsan. Walang sabi-sabi, nahulog lahat ng laman ng salamin dahil sa paggalaw nito. Ano ba? Wala ka na pambayad, naninira ka pa? Sigaw ng manager. Nagtaka siya dahil hindi naman bulag ito pero naging kasalanan pa niya. Siya itong tinulak pero mukhang siya pa ang masama. Huwag ka kasi manira, nakakahiya ka. Saad naman ni Alexi. Medyo nasaktan siya doon dahil ang tinuring niyang kapatid at kaibigan ay kaaway niya na ngayon. Anong rason? Bakit ganyan ka ngayon sa akin, Alexi? Seryoso nitong tanong. Tabi! Tinulak siya ng babae kaya napaupo siya sa sahig. Medyo malakas ang pagkakatulak sa kanya kaya naramdaman niyang sumakit ang buto mula sa kanyang siko dahil ito ang naitama. Ibang rason lang naman kung bakit. Naiinis lang ako sa'yo. Ilang taon ako nagtiis para maging kaibigan ka. Pero dahil mahirap ka na,
Well, hindi ako ganun kaewan para maging kaibigan ang mahirap na nga. Gold digger pa. Ito ang kauna-unahang sinabihan siyang gold digger. Kung alam lang nila kung ano ang meron sila ni Dre. Pero hindi pwedeng may makaalam dahil siguradong mas magbunyi ang dalawa. Bawiin mo yung sinabi mo. Medyo nahirapan siyang bumangon dahil inapakan ni Maureen ang laylayan ng kanyang dress. Natakot siya na baka bigla itong mapunit. Pilit niyang inalis ang paa nito, kaso mas pinabigat pa nito ang paa para hindi mahila. Wala ka pala pambayad? Ibalik yung item. Utos ng manager sa isa nilang tauhan. Agad naman nataranta ang babae. Saka kinuha ang napili nito saka binalik sa dating lagayan. Habang ang iba na nalaglag kanina ay inayos ng ibang sales crew. Labis ang pagtitimpi niya sa sarili dahil iba pa naman siya kung magalit. Kasiraan sa mga Clarkson pag nalaman nilang isa siyang masona. Kaya niyang pagkumbagin ang dalawa kung gusto.